Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama sa bandang muli basta taas ang kita. Laban na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Maganda at maasensong pangsakahang umaga, Lambak Cagayan. Sa isang pagkakataon ay muli na namang sumasa inyo ang ating palatuntunang Pagsasakang Pinoy radio program at nangungumusta na naman ang iyong kapuso, kapamilya at kasangga sa Impapawid, kasamang Rod na natutuwa dahil magkakasama na naman po tayo sa susunod na 30 minuto dito sa ating programa. Kahapon po ay ating napag-aralan ang mga iba't ibang gastusin sa pagpapatuyo gamit ang flatbed mechanical dryer. Maalala pala natin na dumaan po tayo sa isang manumerong aralin kahapon at sana mabawas-bawasan ang mga numero na ating kwenta-kwentahin ngayon. Ano po, sana pagkatapos ng aralin natin kahapon ay nababawasan din o di kaya naalis ang ating paniniwala na higit na mataas ang halaga o gastos sa paggamit ng flatbed dryer kumpara sa nakasanayan po nating sun drying o pagbibilad araw. Sa umaga pong ito ay ating pag-aaralan hindi lang ang mga prinsipyo sa pagpapatuyo ng mga butil, kundi pati na rin sa mga alituntuning ating isaalang-alang bago paandarin ang ating patuyoang flatbed dryer. Pagkatapos po ng pagtatalakay ng ating tagapagturo, ay malalaman natin ang mga limitasyon sa pagpapatuyo ng butil. Sikapin din nating matukoy ang mga katangian sa pagpapatuyo sa mga ito. Bago pala natin paandarin ang flatbed dryer, ay may tinatawag na mga pre-operating procedures. Sikapin din nating maibibigay ang mga iminumungkahing pamamaraan bago gamitin ang patuyuan. Ikinagagalak nating mapanauhin ngayong umaga ang isa na namang eksperto sa paggamit ng patuyaang flatbed dryer. Siya po ay si Engineer Annalyn Santos, isang agricultural engineer at regional field coordinator ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng Region 3. Ikinararangal nating makasama siya at mapakinggan ang kanyang ituturo tungkol sa flatbed dryer ngayong umaga. Batiin na po natin ang panauhin nating flatbed expert, isang matyaga at masiyahing guro. Hindi na natin patatagalin at magbibigay na siya ng isang pangkalahatang pananaw tungkol sa kabuuan ng ating pangunang pag-aralang paksa ngayong umaga. Engineer Annalyn. Okay, naimbang morning mga kapatid nating magsasaka sa buong Region 2. Magandang araw, kasamang Rod. At ganoon din sa ating mga tagapakinig. Atin pong tatalakayin sa umagang ito ang mga prinsipyo sa pagpapatuyo ng ating butil. Atin pong malalaman ang mga limitasyon sa pagpapatuyo nito at ang mga katangian sa pagpapatuyo po nitong ating mga butil. Salamat kasamang Annalyn. Siguro nga po, hindi basta may init ang ating patuyuan ay okay na at meron ding kakailanganing bugso o daloy na hangin sa pinapatuyong butil. Malalaman natin ang desbentaha o pinsalang dulot ng sobrang init, gayon din sa mahinang daloy na hangin na siguro malalaman natin mamaya kung may kaugnayan ng malakas o mahinang daloy ng hangin at antas ng temperatura, mababa o mataas man ito sa pagpapatuyo ng butil. Kung ano-ano po ang mga patnubay sa pinapatuyong butil ay malalaman na natin ngayon mula sa ating flatbed expert. Kasamang Annalyn? At ito po ang mga sumusunod na mga mahalagang patnubay na tinukoy ng mga eksperto sa nasabing paksa. So una po, meron tayong 4 na limitasyon sa pagpapatuyo ng butil. Ito po yung unang parte natin. Ano po? Ang una po, ang labis na init ay maaaring magdulot ng lamat o stress crack sa butil.
So yun po yung una. Ang pangalawa po natin, ang labis na daloy ng hangin ay maaaring magdulot ng moisture gradient. Ano po ba itong moisture gradient na ito? Ito po yung pagkakaiba ng moisture content sa ibabaw ng ating tinutuyong butil at dun po sa parting ilalim. Ang pangatlo po naman, ang mahinang daloy ng hangin habang patuloy ang paggatong ay may katumbas na higit na mataas na temperatura ng hangin sa pagpapatuyo o yung ating drying air temperature. At ang huli pong limitasyon sa pagpapatuyo ng butil ay ang mataas na daloy ng hangin habang patuloy ang paggatong ay katumbas na higit na mababang temperatura ng hangin sa pagpapatuyo. Yun pa rin pong ating drying air temperature. Ano naman po ang mga grain drying characteristics o mga katangian sa pagpapatuyo ng butil? Okay, ang susunod naman po natin ay ang mga katangian sa pagpapatuyo ng ating butil. Meron po tayong 3 katangian. Una po, habang nasa constant rate period, ang halumigmig o moisture na nasa balat ng butil ay sumisingaw bilang tubig o yung tinatawag nating free water. So, ang pangalawa naman, habang nasa falling rate period, nakadepende ang moisture evaporation rate sa antas ng pagkalat o diffusion ng halumigmig mula sa loob patungong labas ng butil. So, ito pong diffusion na tinatawag natin, ito yung kinakailangan ng maraming oras na paglabas ng tubig mula dun sa kalooban ng ating butil. So, ang pangatlo naman, nangangailangan ito ng higit na lakas sa pag-alis ng halumigmig tuwing falling rate period kaysa tuwing constant rate period. Kung ang pinatutuyong butil po ay namimitak o namumutok, anong prinsipyo sa pagpapatuyo ang sumasaklaw dito? Bakit po ito nangyayari? Okay po, ang huli pong prinsipyo sa pagpapatuyo ng butil, ito po karagdagan pang lamat o stress crack ng butil ay karaniwang nangyayari kapag ang pagsingaw ng halumigmig ay higit na mabilis kaysa sa pagkalat nito. Mayroon ding hindi pantay na pag-urong o shrinkage na tinatawag sa pagitan ng labas at loob na butil. Ito po ay nangyayari kapag halimbawa ang ating tinutuyong butil ay biglang nabasa. So, makikita po natin at nararanasan po natin ito kapag tayo ay nagbibilad sa pavement or sa mga highway drying. So, kapag muli po itong nabasa, biglaan po ang paglapat ng labas na bahagi nito dahil sa pagsipsip ng halumigmig. Salamat, Engineer Annalyn. Hayan po aming mga kamag-aral ang mga prinsipyo o mga limitasyon sa pagpapatuyo ng butil. Mga mahalagang patnubay na tinukoy ng mga eksperto sa nasabing paksa. Ito po ay sinundan ng mga grain drying characteristics o mga katangian sa pagpapatuyo ng butil. Tulong sama-sama. Mas marami sanang bigas na makakain kung wasto ang pagpapatuyo ng palay. Ang Department of Agriculture ay patuloy na namamahala ng mga programang tumitiyak sa wastong pagpapatuyo ng mga butil. Isa na dito ang pamamahagi ng mga flatbed dryers at storage facilities sa mga kwalipikadong samahan ng mga magsasaka. Sa tamang pagpapatuyo, siguradong tiyak ang supply ng dekalidad na pagkain, gayon din ang mataas na kita ng ating mga magsasaka. Para sa karagdagang kaalaman hinggil sa post-harvest program ng pamahalaan, sumangguni sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Agriculture. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo.
Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Radyo Eskwela sa Gulayan. Mahalagang panawagan sa ating mga kapatirang magsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Ang High Value Crops Development Program ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka ay mag-aalay ng isang Radyo Eskwela sa Gulayan o School on the Air on Vegetable Production at ito ay mag-uumpisa sa petsa 7 ng buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan. Sa gawain ito, maasahang maituro ang mga iba't ibang makabagong paraan o teknolohiya sa pagtatanim ng mga ilang uri ng gulay para maitaas ang ani at madagdagan ang kita. Ang mga rehistradong mag-aaral ay mabigyan ng mga libreng notebooks at ballpen para magamit sa pag-aaral sa pamamagitan ng pakikinig sa mga leksyon mula sa mga subject matter specialists at eksperto sa pagtatanim ng gulay. Hindi lang yan, kung masagot po natin ang mga tanong na maisasayang papawid pagkatapos ng bawat lecture sa pamamagitan ng pag-text sa ating mga text lines, ay magkaroon po tayo ng pagkakataon na manalo ng mga premyo na ating makukuha pagkatapos ng nasabing Eskwela sa Himpapawid. Inaanyayahan pong makinig at makibahagi dito sa ating programa, hindi lang ang mga rehistradong nakapag-enroll sa nasabing Eskwela sa Gulayan, kundi lahat tayong mga interesadong mag-alaga o magtanim ng mga iba't ibang gulay. Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. May sangawis para kadigiti mayat ang magipaset dito magsasakang Pinoy, mabalintayin kagabsat, babayin laing ti panag-text iti dito yung programa. Para kadigiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadigiti Globe when no touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Karigito yung numero, tipangiturungan tayo kuma karigiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayong edanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadres, karigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasungpatan at aras, karigiti textyo, Diyos ti agmina. Magbabalik po ang ating pag-aaral sa Himpapawid na hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Lambak ng Cagayan sa pakikipagtulungan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec at mga iba't ibang sangay ng pamahalaang lokal. Makakasama pa rin ninyo ang iyong abang lingkod, kasamang Rod, at ang ating pinagpipitagang resource person ngayong umaga, si Engineer Annalyn Santos, isang agricultural engineer at regional field coordinator ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng Region 3. Ngayon po ay balikan po natin ang ating patuyuang flatbed dryer sa ating mga kapwa magsasaka na may karanasan na sa pagpapaandar o pagpapatakbo dito. Alam po namin na may mga isinaalang-alang nilang mga tinatawag na pre-operating procedures o mga mahalagang alituntunin o iminumungkahing pamamaraan bago gamitin o paandarin ang kagamitang ito. Ito ay para ng refresher course o pagbabalik-aral sa kanila at sa mga baguhan pa sa topikong ito ay napakahalaga dahil nakasalalay dito ang duration of serviceable life o tagal ng panahon para mapakinabangan ang mahalagang kagamitang patuyuan ito. Okay? Pakiusapan na natin ang ating expert para umpisahan na niya ang ating susunod na leksyon. Kasama ang Annalyn. Kasamang Rod, so nandito na naman po tayo para po talakayin natin ang mga alituntunin bago paandarin ng ating flatbed dryer. So inaasahan po natin na sa pagkatapos po ng talakayan natin ito, malalaman po natin ang mga iminungkahing paraan bago gamitin ang ating patuyuan. Upang tumagal po ang gamit ng ating flatbed dryer, dapat sundin yung mga gagamit nito, yung ilang simpleng mga gabay bago gamitin ang teknolohiya. So yung ating pong mga farmer dyan,
at yung ating pong mga recipient ng ating mga flatbed dryer. So, kailangan po nating pakinggan ito, ano po. So, dagdag pa rito, maaaring maabot ang pinakamataas na kalidad ng tuyong butil sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gabay na ito. So, ito po yung mga sumusunod na dapat nating tandaan bago natin gamitin yung ating flatbed dryer, no? So, una po, linisin po natin yung ating patuyuan, pati po yung paligid nito. So, wag po tayong maglalagay ng mga bagay na madaling masunog malapit doon sa ating furnace, doon sa ating pugon na tinatawag. So, linisin din po natin yung mga butas ng ating sahig o yung sa perforated screen upang maayos yung daloy ng hangin. Sapagkat kung ito po ay mababarahan, so ang magiging resulta po nito, maaari po tayong hindi makatuyo ng pantay o kaya maaari pong tumagal yung ating drying operation. So, pangalawa po, palagi ang linisin natin yung mga abong naiipon sa loob ng pugon. Sapagkat kung ito po ay ating pababayaan lang na nandun, ito po ay makakadagdag pa, nahihigupin ng ating blower, papasok dun sa ating patuyuan. So ito po ay makakaapekto dun sa ating tinutuyong butil. Pangatlo po, suriin din po natin yung ating mga belt, yung ating mga pulya, mga bearings at tornilyo bago gamitin yung ating patuyuan. So, dapat po nating higpitan ang mga ito kung ito po ay mga maluluwag na. At ang pangapat po, yung po ating mga bearing, kailangan po nating ina-applyan yan ng langis, lalo na kung ito ay off-season or during off-season, yung hindi po natin ginagamit. Ano po, kailangan po nating langisan yan upang hindi po yan magkakalawang. So, gumamit din po tayo ng magandang uri ng ating grasa para po dun sa ating pillow block. So, yung po ating panglima na dapat tandaan bago gamitin yung ating patuyuan, suriin po natin yung belt tension at ang pagkakahanay nito. So, ayusin ito kung kinakailangan. So, wag pong lalaki dapat yung ating driver pulley sa driven pulley. Yung po ating driver pulley, yan po yung pulya ng ating makina. At yung pong driven pulley, yan po yung pulya ng ating blower. Karamihan po kasi dun sa ating mga magsasaka, pinakikialaman po nila yung pulya ng ating makina, no? So, ginagawa po nilang mas malaki ito kaysa doon sa blower para daw po konting ikot lang ng ating makina. So, yung po ating blower, mabilis na po yung ikot. So, madaming malakas na hangin yung maibubuga niya doon sa ating patuyuan. So, wag po natin yung gagawin. Ano po? So, pang-anim po, suriin po ang dugtungan ng daluyan ng hangin o yung air duct. Ito pong dugtungan na to, ito po yung parang tela, yung pong canvas cloth. Diyan po natin makikita yung air duct natin, no? Siguraduhin pong walang sira ang lona o tela, walang sumisingaw na hangin. At ito ay maayos na nakakabit sa blower at drying bin. Okay po, isa rin pong paalala, tiyakin po natin na maayos na nakakabit ang daluyan ng hangin. So, yung pong air duct connection natin, kailangan po yan ay masil natin. So, kung meron pong lumalabas na hangin dyan, kailangan po natin yung tapalan ng bulkasil o kung kahit anuman pong pwede nating itapal dyan para po yung mainit na hangin natin ay hindi nakakalabas na galing dun sa ating drying bin. So, ang huli po natin ay yung ating pagsusuri ng ating makina. So, dapat po siguraduhin natin na nasa maayos na kalagayan yung ating makina. Dapat din po nating tingnan kung sapat ang dami ng tubig, langis at krudo nito. Sapagkat kung ito po ay kulang sa tubig, yan po alam po natin mga magsasaka, na kapag ang isang air-cooled engine ay nagkulang sa tubig, ano pong mangyayari? So, yan po ay maaaring mag-overheat. So, at yan po ang mga bagay na dapat nating isaalang-alang bago paandarin ng ating patuyuan. Nawa po ang ating mga magsasaka ay sundin po natin ang ating mga nabanggit na alituntunin para po naman sa ikatatagal ng ating ipinagkaloob sa atin ng ating gobyerno na flatbed dryer. Ano po? Tulong sama-sama. Karagiti kalikagom ang mapatuludan, karagiti babasaen, may panggep ti panagmula ti pagay, mais, natnateng, sumagmamano kay kayong agbumbunga, ken panagtaraken ti dingwen, mabalin nyo lang apo ti agsurat when ag-text iti Magsasakang Pinoy Radio Program, ket ilanad tayo kumati paginteresan at tupiko iti text ngay patulodyo.
No dagundaway tayo, mabalinmet a personal a pumasyar tayo kadagiti kasitgan a research outreach stations wenno satellite stations ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito Region 2 tapno makapili tayo kadagiti sumagmamano a libre a babasaen wenno makapagbuya tayo kadagiti video presentations may panggep ti panagtalon. Ije probinsya ti Cagayan, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Lowland Marine Research Outreach Station, ije Minanga Norte, munisipalidad ti Gig, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Abulog Seed Farm, Magire, Lokban Abulog, ken Cagayan Breeding Station, ije Magirig, Sulana. Ije probinsya ti Isabela, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center, ije San Felipe, munisipalidad ti Lagan, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Isabela Breeding Station, UPI, Gamo, ken Regional Crop Protection Center, San Vicente Hill, Ilagan. Ije probinsya ti Nueva Vizcaya, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Hillyland Research Outreach Station, ije Sitio Tapaya, Villaros, munisipalidad ti Bagabag. Ijay probinsya ti Quirino, masarakan met ti opisina ti Cagayan Valley Upland Research Outreach Station, ijay barangay Dungo, munisipalidad ti Aglipay. Ijay met probinsya ti Batanes, masarakan ti Cagayan Valley Inland Agricultural Research Outreach Station, ijay kabesera na ti Basco. Gundawayan tayo kuma dagiti serbisyong ipapaay dagiti research, outreach, ken satellite stations ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito'y Region 2. Agyaman kami apo. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Wes, narito na ang solusyon. Ang 5-in-2 cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad, kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-in-2 cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na kaibigan! Ngayon na! Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Gayem, parikot mo kadi dagiti kalamidad at tinawan amang dadaal kadagiti mulam. Wes, aduyan ti solusyon. Ti 5-in-2 cropping scheme, wenno maminlima panagtalon iti lasud ti 2 tawen. Posible gayem. Naiplano ti panagmula tapno mailisi dagiti raep kadagiti dirigra akas iti bagyo, layos, lamiis ken tikag. Mangted pay ti gobyerno iti nananay at tulong a technical ken pinansyal, kas tamat iti panakapartuat dagiti bini a pagbakal kadagiti dakes akas sasaad ti panawen. Resistant iti tikag, layos, lamiis ken peste iti pinagayan. Makipartisipar ken makinangga iti 5-in-2 cropping scheme tapno manamnama ti balaygi ti Rice Self-Sufficiency Program ti gobyerno. Para itinananay nga impormasyon, makiuman kadagiti kasitgan nga opisina ti NIA ken ti Department of Agriculture dita lugaryo. Agtignay kan gayam. Itan! Magtira naman
Radyo Eskwela sa Gulayan. Mahalagang panawagan sa ating mga kapatirang magsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Ang High Value Crops Development Program ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka ay mag-aalay ng isang Radyo Eskwela sa Gulayan o School on the Air on Vegetable Production at ito ay mag-uumpisa sa petsa 7 ng buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan. Sa gawain ito, maasahang maituro ang mga iba't ibang makabagong paraan o teknolohiya sa pagtatanim ng mga ilang uri ng gulay para maitaas ang ani at madagdagan ang kita. Ang mga rehistradong mag-aaral ay mabigyan ng mga libreng notebooks at ballpen para magamit sa pag-aaral sa pamamagitan ng pakikinig sa mga leksyon mula sa mga subject matter specialists at eksperto sa pagtatanim ng gulay. Hindi lang yan, kung masagot po natin ang mga tanong na maisasaimpapawid pagkatapos ng bawat lecture sa pamamagitan ng pag-text sa ating mga text lines, ay magkaroon po tayo ng pagkakataon na manalo ng mga premyo na ating makukuha pagkatapos ng nasabing Eskwela sa Himpapawid. Inaanyayahan pong makinig at makibahagi dito sa ating programa, hindi lang ang mga rehistradong nakapag-enroll sa nasabing Eskwela sa Gulayan, kundi lahat tayong mga interesadong mag-alaga o magtanim ng mga iba't ibang gulay. Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. May sangawis para kadigiti mayat ang may kipaset dito magsasakang Pinoy, mabalintayin kagapsat, babayin laing ti panag-text iti dito yung programa. Para kadigiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadigiti Globe when no touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Karigito yung numero, tipang iturungan tayo kung mga karigiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayo ng edanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadres, karigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasumpatan at aras, karigiti text yo, Diyos tiag nina. Magpasalamat tayo ng marami sa kasalukuyan na namang serye natin, partikular sa topikong mga alituntunin bago paandarin ang flatbed dryer. Magpasalamat tayo ng marami sa ating napakasipag at napakatyagang eksperto na si Engineer Annalyn Santos, isang agricultural engineer at regional field coordinator ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng Region 3. Isang magandang araw po ulit sa ating mga kapatid nating magsasaka at tagapakinig. At patuloy pa rin po tayong makinig sa ating programa. Sana po ay mapapanohin muli natin si Engineer Santos sa isa pang susunod na aralin dito sa Sagip-ani Radyo Eskwela. At dito na rin po magtatapos ang ating kasalukuyang serye ng mga aralin sa ating paaralan sa Himpapawid. Sa susunod po na serye ay dito natin tatalakayin ang mga alituntunin sa paggamit ng patuyuan. Hanggang bukas, magpaalam na po ang iyong abang lingkod, kasamang Rod. Magandang umaga muli at pagpalain po sana tayo ng ating Panginoon. Dito sa kagawaran ng agrikultura, dito magmulang tunay na paglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagunlad ng bansa. Magiging naming taga-subaybay, ating natunghayan ng isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy!